Hello po sa ating lahat. Bilang Pilipino, ang tension sa West Philippine Sea ay dapat talaga nating tutukan at dapat paghandaan. Hindi natin alam ang mangyayari anytime. At God forbid, sana hindi magkakaroon ng gera. Sa palagay ko, yan ay nasa China. Kung ayaw nilang gera o hindi. But then, sa ating mga Pilipino, basta mayroon silang kukunin na teritoryo ng ating bansa, sa palagay ko, we have to fight whatever comes. Okay. Sa ngayon, sa base analysis natin, talagang hati ang mga Pilipino. Bagamat marami yung sumusuporta dito sa policy ng present administration na si President Marcos. Okay. Ako naman ay agree ako doon sa present policy na pinupurso ng Philippine government. Kasi imagine nga, yung mga EEZ natin ay pinapasok na ng China. So kailangan talaga kikilos tayo. Then at the same time, yung mga mindset ng mga parang pro-China na siguro dapat pagbigyan ng China ay mayroon din silang maybe valid reason. Kasi siguro naisip nila na baka pag talagang laban na, tatakbo ang mga kaalyado natin like the United States, Australia, Japan, Canada, South Korea at saka European Union, ano? Yung mga bansa na bumubuo ng European Union. So, ganon ang senaryo. But sa aking analysis, ganito, hinding-hindi tatakbo ang mga kaalyado ng Pilipinas o yung mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang gusto lang talaga nila ay yung may freedom of navigation. Dahil, alimbawa, nakuha ng China ang Pilipinas yung freedom of navigation sa West Philippine, dyan sa South China Sea, or let's say West Philippine Sea, at the same time yung South China Sea o China Sea, then mawawala yung freedom of navigation. Okay? So in other words, hindi na malayang paglakbay dyan yung mga ibang bansa o kaya siguro pwede silang dadaan kaya lang under control. Baka pagbabayarin sila ng Chinese government kung nakuha nila yun. Ano? So it would be a great loss to these countries. Malaking gain para sa China. Kaya tayong mga Pilipino, huwag natin i-entertain yung idea na pag nagkaputukan, hindi tutulong ang mga yung kaalyado natin. Okay? Sa analysis ko, tutulong yan. Tutulong sila sa Pilipinas, hindi for the sake of the Philippines, kundi for the sake of South China Sea, for the sake of freedom of navigation.
Kaya dapat magkaisa tayo sa paniniwala na yan. Okay? Sabi ng mga iba, usually nagsimula yan nung panahon na Duterte. Imagine, 7 minutes lang, nandito na ng mga missiles ng China. Okay, so magkaganon. But then, siyempre, alam nila na mayroon tayong kaalyado at saka mayroon rin tayong kaunting pirsa. Then, medyo mag-iisip ng maigi ang mga Chinese before doing uh, such attack. Okay? Sa Russia, sa Ukraine war, ang tagal na ng noon pa sinasabi na ni Putin na anytime ready na yung nuclear weapon natin para pasupuin ang Ukraine. Okay. Eh, hanggang ngayon, wala pa naman nangyayari. Why? Kasi, pag gagawin niya yan, he would be responsible sa history na ang unang gumawa ng hakbang para masira ang daigdig ay siya si Putin. Okay. Kaya halimbawa, talagang we stand firm sa policy natin na hindi tayo susuko sa mga Chinese. Sa palagay ko, baka ang mga Chino, titiklop sila, tatahimik sila. Hindi na nila iharas ang ating mga fishermen, ang ating mga Coast Guard at saka naval forces. Ganun lang kung minsan kung sa, let's say, parang saywar, psychological warfare, kung medyo mahina-hina ang kwan mo, talagang talo ka. At the same time, talaga sa panahon ngayon, we have to take rest. Mag-rest. Rest. Okay. During World War II, ang nagpanalo sa mga allies ay yung alliance ng United States, France, Great Britain, Russia, at iba pang kaanib na bansa. Yun ang nagpanalo sa kanila. Military alliance. Okay? Kaya malaki ang nagagawa ng military alliance. The same way na ngayon, yung military alliance ng Pilipinas with other countries ay makakatulong yan. So sana, may God forbid, walang war. Pagkatapos sana lahat na ng bansa will live in peace, in cooperation, para lahat mag-enjoy. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga